Amen. para kanatong tanan, no? Kay tungod ang pulong sa Dios dagkong importante para kanato, o tungod sa pulong sa Ginoo mo nang nahimo kang tao, nabuhat na. And let us always remember ingon sa Genesis nga ingon ang Ginoo nga buhaton ta ang tao sa atong imahe, ingon ng Dios. So sa iyang pulong, siya palang pulong nga gisulti, nahitabo na ang tao. May pulong lang siya nga mabuhat ang kalibutan, nahitabo ang kalibutan, tanan, hayop, o ingon siya nga mahitabo ang kahayag, let there be light, and there was light, no? So importante kayo ang pulong sa Diyos para kanato. And of course, no, happy birthday kay Lola, kay Ronron, no? So kini ato aning pagpasalamat sa Dios and pagduol nato sa Dios sa iyang pulong. So din ako lang ngayon, so ang pulong sa Dios kini may tungod sa pamilya diha sa gugma. Family is love, or family in love, no? Ang family, it is love. Dili na to pwedeng ma-separate ang love tapos natay family. Di po pwede na to ma-separate ang family tapos we claim nga natay love. It's because silang duha usa ra gid na. Kay tungod na sa Ginoo. And before anything else, ako lang ito katungulo, mag-aampo ta. Amang Diyos sa langit, salamat ining takna sa kagabion nga imong gihatag kanamo, Lord. And karon usab Lord among itugyan among oras ug panahon para diha kanimo, Lord, para sa imong pulong nga ihatag nimo para kanamo. Lord, through the Holy Spirit, Lord, ikaw mag-reveal diha sa imong mensahe para kanamong tanan. And ikaw Ginoo magatanom ug ikaw magapatubo niini para kanamo, Lord. And nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo, O Dios. Kay tungod available ang imong pulong diha sa amo ang kalibutan, sa nasod, sa among lugar. Salamat, Lord, nga amo ang ablihan ng among kasing-kasing ug among dulungog aron madunggan namo kini nga tibuok o makahatag o kinabuhi sa amo ang tagsa-tagsa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kining may tungod sa pamilya nga ato ang ginabasa. Nga ato ang mabasa usab karon and pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ngano nga dili nato pwede ma-separate ang pamilya ug ang gugma diha sa pamilya. It's because God Himself, ang Dios ang nagdisenyo sa pamilya. Nganong gidisenyo niya ang pamilya kay tungod ang Dios man siya ang gugma. God is love, no? And siya ang ulo sa atong pamilya. Yes, kaya tagan sa Ginoo og role or responsibilidad ang amahan nga siya pangulo sa pag-manage, no? Pag-administer siya ang family. At the same time, ang hierarchy is ang Dios, ang Dios, amahan, inahan. So, kini siya muni ang hierarchy para sa usa ka nindot nga pamilya. And importante kayo nga adunay Dios sa pamilya. And ang mas masabtan nato mahitungod niining pamilya. Ang Ginoo sa sinugdan pa lamang gibuhat niya ang pamilya. Unang gibuhat niya ang kalibutan, tapos ang tao. Ang unang gibuhat niya si Adan, and si Adan gibuhatan niya og katuwang sa kinabuhi si Eva, no? And ang purpose niya nga gibuhat niya si Adan ug Eva is to build a family para makabaton og pamilya. And unsa man ang makuha sa Ginoo nga magbuhat sa pamilya nga Dios man siya. Kay tungod gihigugma niya pag-ayo ang tao. And gusto niya nga naa siya relasyon diha sa tao. Gusto po niya nga ang tao na relasyon sa iya. Before, perfecto gila tong relasyon sa Dios. Nakasala lang ta. Pinaagi ka nga dan og Eva, no? So nagbunga na nagdaghang mga sala karon nawala ang perfection sa relationship nato dahil sa Ginoo. Pero even so, gihatagan og solusyon sa Dios muna na si Jesucristo. Kasong si Kristo nasa panimalay, masadya ang balay. No? Muna nga importante kayo nga masabtan nato ni. And gibuhat niya ang pamilya kay tungod gusto niya nga naa say mahatagan, maipabati niya ang gugma. No? And ang pamilya dili na mahitungod sa pagdawat. Una-una magud sa uban may nang pamilya para ini gabos pa na atay madawat unsa ba. No, ang family is not all about receiving. Family is all about giving. Paghatag. And kung mahimo siyang kaugalian, pinaagi sa ugali sa Dios nga giving, paghatag, that is why nga ang pamilya receiving po kay nag-giving man sila sa matag usa ang kinatibukan, ang tanan. So, muna nga
gusto niya nga ihatag ang iyang gugma, naa siya mabubuan sa iyang gugma. That is why God designed family, no? So importante na ito masabtan na. So ang pamilya gugma, ug ang gugma pamilya. So unsaon man nato pagsabot o mai-aplikar or ma-apply nato nga ang pamilya ug ang gugma usara. Unsaon man nato? Well, unang-una, family in love has unity. Ang pamilya na adunay gugma naa siya'y paghayusa. Sa Tagalog, pagkakaisa. Sa Tagalog po, kailangan magkaisa, hindi yung pagkaisahan. Lahi man tong lumuhang tabangan, dili tabangan. Ano pa, sa Cebuano pa. So, kailangan kaayo na to ang paghiusa. Ingon ang Colossians or Colossians 3:14, above all, clothe yourselves with love, which ties everything together in unity. Kini gihatag pinaagi kang Apostol Pablo on that time para sa mga Kristohanon dito sa taga Colosas. Kumbaga taga Colosas, taga Malita, ana ba? Lugar nila. And kaning taga Colosas naa sila yung mga kasimbahanan dito ug sulat ni Apostol Pablo kanila. And gihimo siya nga apil diha sa Biblia kay tungod nahimo na siya nga kinatibukan nga pulong sa Dios para kanatong tanan. And kini mismo gisulat ni para sa mga Kristohanon isip pamilya ni Kristo. So, you and I, itang tanan pamilya ta ni Kristo. No? As long as nga mituo, misalig ta diha kang Kristo, ato sang gidawat nga manulosog Dios, pamilya ta ni Kristo. At the same time, kita pod mga pamilya diha sa Palabrika, no? And kini mismo kita isip dugo sa Palabrika ug dugo mismo ni Kristo, pamilya ta. So that is why it is very important nga adunay gugma sa pamilya kay tungod kung naay gugma naay paghiusa, no? And kini mismo naging diri nga clothe yourselves with love. Atong isulob. But pasabot isulob nato ang gugma ni Kristo aron nga ang tanan mahimo siyang mahiusa. Kung walay pagsulob sa gugma, walay paghiusa. Ngana lang na kasimple. Kung dili nato isulob ang gugma ni Kristo sa tuang kinabuhi, dili ta makabaton og panaghiusa usab sa matag usa. And importante kayo nga isip kita pamilya nga adunay gugma na atay panaghiusa. And isip pod pamilya kung gusto nato maghiusa kailangan aduna to tay gugma. And dako kayo na siyang importansya sa atong kinabuhi. Why? Ang panaghiusa mo ni ang resulta sa gugma. Kung walay gugma, walay panaghiusa. Simple as that. Muna nga importante sa atong kinabuhi nga maghinigugma gyud ta. Hindi na ko na siya gugmaon, kailangan ko na siya. Ato gyud pong higugmaon. It's because importante mabati niya ang gugma. Kay just like once, ang Ginoo, ang gugma mahitungod sa paghatag, dili mahitungod sa pagdawat. John 3:16 nga for God so loved the world that He gave, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So gihatag dili na aron nga makadawat, ana, dili. Kung dili gihatag niya para kanato. Ang tanan gihatag sa Dios. And mo na mismo ang first point sa gugma. Gikan sa Dios ug iyang gihatag para kanatong tanan aron makabaton taog panaghiusa, no? So ang application ani is mahimo tang involved diha sa gugma. Yes, ang pamilya dili perpekto. It doesn't mean nga ang pamilya nga dili perpekto wala na gugma. Ang pamilya dili perpekto. All families are not perfect. Tinuod na naatay mga misbehaviors, naatay ginatawag nga kalahian sa ugali, napuntay kalahian sa prinsipyo, napuntay ginatawag nga lahing actions. But importante manatili ang gugma, no? Kay ang gugma kailangan naa didto aron magpadayon ta sa panaghiusa. It's because there will always be one thing nga dapat managhiusa ta. Muna ang pagtuo diha sa Ginoo. Ang pagtuo o pagbuhat diha sa pagtuo sa Ginoo. Kay importante kayo na isip pamilya. So let us be involved and be involved diha sa gugma sa pamilya. For example, kitang tanan member ta diha sa pamilya. So as a family member, kailangan ang atong role is to give love. Maghatag tag gugma. And be gathered, kailangan mag-gather ta sa panaghiusa. Because kung dili ta mag-gather sa panaghiusa, but pasabot wala tay gugma. So, importante kayo nang abutang para sa atong kinabuhi.
Kung dili naton abuhaton, ginapakita nato ang atong karakter nga dili gikan kang Kristo. Ginapakita nato tong karakter nga dili ta iya sa Ginoo. Kay tungod wala man ta naga-involve sa gugma, wala pud ta nagagather diha sa panaghiusa. So, that is why even in this simple manner, dako kay ning importante sa Ginoo, makahatag ning himayaan sa Dios. And even nga kita pipila lang ta, pero ang Ginoo malipayon sa inganing klase nga simple apan glorious nga buluhaton, no? So, family is love. Why? A family in love has unity. And secondly, family in love has honor. Honor. Ingon mismo ang Biblia, Romans 12:10, be devoted to each other with mutual affection. Inyoha mismo nga i-devote or hatagan ninyo og dungog ang matag usa pinaagi sa mutual affection. Unsa may sabot sa mutual affection? Love, gugma. Excel at showing respect for each other. Kailangan managtaasay kamo sa paghatag o pagpakita og respeto sa matag usa. So, I remember si Daddy kaniadto, ingon sa nga apelyido na to is Palabrica. And from the word itself, kung imuhang putlo ng Palabrica is palabra. Palabra means word, no? And naay phrase nga giniingon nga palabra de honor. Naa kay word of honor, word of integrity. Kailangan isip ikaw lalaki, kitang tanan isip pamilya, kailangan naatay palabra de honor. Ang palabra de honor nga ato mismong gihatagan og kahimayaan ng Dios sa atong pulong o sa atong pamilya, no? Sa atong pulong nga tay gugma, sa atong pulong nga naatay panaghiusa, and kining atong tanang ginabuhat isip pamilya nagahatag sa kahimayaan sa Dios, no? So, ingon dinhi nga be devoted to each other. It means we honor Christ as we honor and respect each other. So, kung atong ginarespetuhan ang matag usa, but pasabot gina respetuhan o gina-honor pud nato ang atong diin nga Dios, no? And we remember Lola Miriam and Ronron sa ilahang birthday. We respected them as member of the family. Amen? No? And ibisita nato si Lolo Picho o si Mami Rose. We respected them as the member of the family. Amen? And importante kayo na ang respect and honor. It's because karong panahon na daghan kayo bisan sa mga gagmayng bata, kailangan nila matudloan mahitungod sa respect and honor nga mo ni ang naghihinahinay og ka-degrade sa atong kalibutan. And as a family, kailangan mag-grow ta in love nga naatay ginatawag nga honor and respect. Also, we cannot say nga ako man tikang ginarespeto pero wala ka nagapakita gugma. Amen? Di po ta makasulti nga ginagugma man tika pero wala ka nagapakita respeto. So kailangan magrespeto ay ta sa matag usa. Even bisan unsa pa kagamay ang bata nga miyembro sa pamilya, we also respect ilahang boundaries. I-respect pud nato ang ilahang pagkabata. Amen? Di man pwede nga, bata pa siya, okay, kaya tungod apil ka sa pamilya, kailangan magbayad po ka og tubig o kuryente. Di ba? In that way, ginarespeto gid pud nato ang iyang boundaries o iyang limitasyon. Amen? Honoring pud na sa iya ha. So, kung sa atong ginabuhat sa atong pamilya, that gives honor to God. Kung gina-honor nato ang pamilya, gina-respect nato ang pamilya, that gives respect and honor to the Lord. So, duha ra man either respect or reject. Duha lang gina. Kung atong i-respect atong pamilya or i-reject nato ang pamilya. And both ways makita sa Ginoo, ginatan-aw sa Dios. And bisan unsa pa pud na respect either reject, ang Ginoo pod nagatan-aw ug siya ra pod ang bahala sa ato ang kinabuhi, no? When there is respect, there will be blessing. Kung mag-reject ta, there will be consequences. Ana lang ka simple. Of course, Ginoo sa dili sa mag-tolerate og dili maayo mga binuhatan, no? So, usa lang ni kapag hatag ka nato, usa lang ni kapag pa-remind ka nato kay ang gugma kanunay gid na say honor and respect, no? No? Honor and respect. And ingon ang Biblia, basahon nato sa Ephesians 6 chapter 6 2 to 3. Honor your father and mother. Then gisulti pa sa Biblia nga this is a very important commandment with a promise. Kini ang pinaka-importante, usa ni ka pinaka-importante nga kasuguan nga adunay saan, no? And ingon pa din so that it may go well for you and that you may have a long life on the earth.
It means when we respect and honor our mother, our father, at the same time, it includes na sa kinatibuk-an sa pamilya, sa miyembro sa pamilya. It means, ingon ang Biblia, you may go well. You may go well means naa kay panalangin. Magkinabuhi ka nga maayo diha sa Ginoo, gikan sa Ginoo, and you may have a long life on the earth. Pwede ka nga makabaton ka pa og lugway taas nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen? Pero dili tong taas nga kinabuhi nga sa kalibutan nga puno pog problema. Kay ningon man sa daan nga it may go well for you. But pasabot kung lugway o taas imong kinabuhi sa kalibutan, but pasabot kinabuhi po na nga peaceful. Amen? Kinabuhi na nga dili ka problemado, dili ka stress, no? Sige na lang kag mais, kaog mais stress ba, no? So dili na gusto sa Ginoo. As long as nga isa sa mga kasuguan or ang mga kasuguan pud sa Dios ato kumusunod, and apil na ang ato ang paghatag og honor and respect, no? So family is love. Unang-una, family in love has unity. Kung kita man gyud nagapadayon ta nga nagahigugmaay sa matag usa, and that is why nata unity. Mo ganing naata dinhi karon nag-unite ta. Amen? And family in love has honor. And pinaka-importante nga butang gyud nga ngano nga importante ning honor kay kung unsa atong ginabuhat sa atong pamilya, mo pud niya makahatag kay mayaan sa Dios. Importante na. Ingon ang Biblia nga this is a commandment with a promise, no? Promise, unsay promise niya? Nga atimanon ta sa Ginoo, mutaas atong kinabuhi, and panalanginan ta sa Ginoo. Kay ang pamilya nga adunay gugma, mao gini ang pamilya nga naga-honor ug naga-respect sa matag usa. And ang pamilya nga naga-honor, naga-respeto sa matag usa, nagahatag pud sa honor diha sa Ginoo. Honor sa Bisaya guys, dungog. Dungog diha sa Dios. And isa pud kabutang, ang pamilya samtang naa pa sa kalibutan, naa siya ginatawag nga maayong dungog. Maayong dungog, no? Daghang kaayong mga renown, kana bitaw mga popular kay mga pamilya karon sa kalibutan, pero wala sila maayong dungog. Ato na lang example lang kay sikat mo gyud ganina. Stress kani kay si Uncle Buboy kaning sa sa problema ning mga DPWH food, no? Pupunta na lang nato Diskaya. Di ba ang Diskaya? Pati nasikat sila, pero nasikat sila sa dili maayo. Ang tawag ana is nahimo silang infamous, no? Imbis nga famous unta sila, wala nahimong infamous. Pangit ilang gikasikatan. Tapos ang Diskaya, naapektuhan ilang mga pamilya. So nawad-an silang maayong dungog. Nadunggan sila ilang pangalan, pero dili maayong dungog. And dili pagid maayong dungog sa kalibutan, dili pagid maayong dungog sa Ginoo. So that is why nga importante kaayo nga hatagan gyud nato himaya ang Ginoo sa atong pamilya, no? Siguro pangit man siguro paminawon isip tao nga mayon nga sa kuan pa sa ato pa kanang istoryan tao lang ay gyud paghatag og pagkaulaw di sa atong pamilya, ha. Pangit man gyud sa paminawon, di ba? Sakit man gyud sa paminawon, no? Pero isa lang katanana is isip miyembro sa pamilya kailangan sa matag aksyon nato maghatag siya og kalipay sa Ginoo. Anda na kasi, no? So pinakaulahi din na is family in love has perseverance. Naatay ginatawag bitaw nga pagtitiis, naatay ginatawag bitaw nga pagpadayon, no? Pagmainantuson nga bisan unsa pay kuan sa kalibutan, sa kalisod, sa atong struggle, challenges kinabuhi. Kay tungod pamilya ta nga naa ta sa Ginoo, magpadayon ta nga magantos dili in a negative way, pero nagaantos ta kay tungod naatay paglaom sa Dios, no? Ngayon ang Biblia, 1 Corinthians 13:4-7, sikat ni siya nga verse, especially ginagamit ni sa uban sa February. Pero tungod man ni sa gugma atong basahon. Love is patient, love is kind. Ang love is naasay pasensya. Love is kind, buutan. It does not envy, walay kasina. It does not boast, wala say pagpasigarbo. It is not proud. It does not dishonor others. So, nag-correlate sa ganina nga ang pamilya nga naigugba naa say honor. It does not dishonor others, but pasabot wala siya naga-reject, wala siya naga-disrespect, naa gyud say honor and respect, no? And it is not self-seeking or it dili siya selfish, makasarili.
It is not easily angered, dili dayon masuko. It keeps no record of wrongs. Wala sa nagatan-aw focus sa mga kasaypanan. Love does not delight in evil. Ang gugma wala sa nagatan-aw sa kadautan, but rejoices with the truth. Kundi ang iyang kalipay naa didto sa kamatuoran or tinuod. Subot pasabot naa sa Ginoo. It always protects. Ang gugma kanunay nagaprotekta. Always trust, nagasalig. Always hopes, nagalaom. Always perseveres. Kanunay naga mainang tuson or nagapadayon, no? So, unsa ang point dinhi? Ang gugma dili lang sa duha ka tawo magtiayon or ginatawag nga opposite sex. Kundi ang gugma para sa pangkalahatan, para sa satwa isip pamilya. Na ay agape love, na say phileo love. The same time na pud eros love. So kita tanan is gihatag ta sa Ginoo sa agape o phileo love nga maghinigugma ay ta isip pamilya nga gikan sa Dios, no? And ang pinakaulahi din let's point it out here nga naga-persevere, nagapadayon. And ngano man nagapadayon ta nagahiusa? Because pamilya ta nga nahigugma. Amen? Ngano nagapadayon mo ta nga nagamahal kang lola? Kay tungod pamilya ta nga nahigugma. Ngano pamilya mo ta nga nagapadayon nga naga-honor sa birthdays, occasions. Nganong nagahinumdum man ta sa matag usa? It's because pamilya ta. Whatever may happen din is kalibutan, isip pamilya nga naatay gugma dapat magpadayon o mahimo ta nga antuso nato ang matag usa, antuso nato ang para sa usag-usa, antuso nato ang tanan nga ato ang maagian sa kalibutan kay tungod pamilya ta. Sa Tagalog pa, kahit anong mangyari, magmahalan tayo. No? Muna yung gisulti nga magminahalay ta bisag unsay mahitabo, bisan naapas kapitos kalisod. Mo gani nga na tukod ng pulo nga bahalag saging basta labing, no? Kaya naman bahalag naglisod-lisod na basta kay nagminahalay gyapon, no? Tinuod man na. Mo na ang pinaka-point out niya nga phrase, no? So, ang gugma naga-persevere siya despite sa tanang pressure, challenges o mga struggle sa atong kinabuhi kay tungod ang gugma pod kanunay siya naga-persevere diha sa pamilya, especially sa ginatawag nga care o concern. Ngano man nga naga-care o concern man ta sa matag usa. Nganong naaman tay malasakit. Di ba? Kay tungod na atay gugma nga nagalahutay. Dili tong gugma nga karon lang ning gugma kay tungod na ako'y kailangan nimo. Karon lang ning gugma kay naa kay matabang nako. Karon lang ning gugma kay tungod pamilya man ta karon kay nag-uban ta. Na ako'y gugma sa ingani lang nga temporary o conditional lang nga panahon. Pero ang gugma nato is nagalahutay, naga-persevere. Bisan unsa kalayo ang distansya, bisan asa pa ta, pamilya man ta gihapon. And nagihigugma ay gapon ta gihapon. Muna nga ang tinuod nga gugma naa say malasakit, care and concern, no? And also di man ni sa pagbuan pero I really honor God sa kinabuhi pud ang tididit, no? Na naga-persevere dito sa para kay lola, no? Praise the Lord, no? And importante kayo na nga kita pod isip pamilya, mag-care ta, mag-concern ta sa matag usa. Naay panahon nga ang care ug concern is in a way nga murag sakit sa tuwa. Kana sama sa mga pag-comfort, para sa pagtambag, para sa ginatawag sa paba. Pagmaymay, pag-remind nga care and concern po na. Dili tanan nga inganing mga klaseng butang nga sakit nato paminawon is ginatawag bitaw nga dili na sa care and concern. Una-una sa ubang mga tao karon nga ang malasakit is kanang gusto lang nila madunggan. Ang malasakit bisan og gusto o dili nato gusto madunggan pero ang resulta na sa itong kinabuhi maayo man muna ginatawag nga malasakit ug gugma, no? So naa siya care and concern. Ingon gani sa 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. So, kung kinsa man ang dili nagatabang, naga-provide or tabang malasakit sa ilaha mismong mga relative or pamilya nga especially silang kaugalingong panimalay. Ingon dinhi, siya mismo iyang gidinay ang iyang pagtuo. Iyang pagtuo nga mas labaw pang dautan sa dili magtuo. Amen. Kani nabati gyud ako ni at the point nga naa ko sa kana bitang responsibility era.
na especially tong wala na si daddy, medyo nasak ko, nabaguhan ko. Lisod man dahil, no? Pero dili din sa may tungod lang sa pressure. Kung dili may tungod din sa imuhang pagbuhat sa pagtuo. Na kay pagtuo sa Dios, therefore take care of your family. Love your family. Give care, give concern, no? Kita nagaminahalay ta dinhi. And that is why importante di kay siya kay tungod nagahatag di siya og kalipay sa Dios, himaya sa Dios kay tungod ang atong pagtuo atong gibuhat. Ingon din ni, kung di nato buhat, gidinay nato atong pagtuo kay wala man nato gibuhat. Yung nga nagtuo ta sa Ginoo, nagasalit ta sa Dios, pero atong gibusag datong pamilya, ana ba? So importante di kay siya kay wala nato gidinay ang atong faith. Amen. Praise the Lord. Kay nagapadayon ta diya sa gugma nga adunay perseverance. And kita isip magtotoo ang atong gugma nga iya kang Kristo nagalahutay, nagapadayon. Dili sa maputol. Kaya ang gugma sa Dios nagapadayon man. So kung gugma lang sa tao, di magpadayon. And that is why kailangan nato magpadayon sa pagtuo sa Ginoo aron natong gugma pod magpadayon. Una nga importante kay na siya. And kung ato ning ginabuhat nagahatag siya kahimayaan sa Dios. So that is the reason why kita isip pamilya nagatinabangay ta. Amen. Dili nga lisod ang isa tabangan natong duot, dili. Tabangan nato siya. We lift each other up, no? Or we lift up each other. Importante kay na. Na kay kalisod. Sulti ka. For example, dili man gani makatabang in a way nga unsa gi aspect sa imong gikinahanglan, well at least makaampo ta. Amen. Dako kay nang butang nga ampo. And dako pud kay nang butang nga ato nang ihatag sa Ginoo. Ikas nato na sa Ginoo. Amen. Isip pamilya. Padayon nato nga ato ang pagtinabangay. Kay kana siya gugma nga nagalahutay. Amen. So, di na ko maglugay. Since dugay namang gyud, no? But simple lang mga igsuon ng mga pamilya po do, mga kapamilya, kapuso sa pana, no? Kapatid, bakada, no? Kitang tanan ipadayon nato ang gugma diha sa atong pamilya. Always remember, let us always remember nga ang pamilya gihatag sa Dios. Gidesign sa Ginoo. Anything nga makasira sa pamilya gikan sa Yawa. Gikan sa Diablo. Because the enemy doesn't want family. Dili gusto sa pamilya, dili gusto sa Yawa ang pamilya. Gusto niya ma-destroy. Mo gani nga gusto sa Ginoo mag-create og pamilya kang Adan ug Eva, munang gitintal sa Yawa si Eva ug si Adan aron nga ma-destroy sila sa ilang relasyon sa Dios. Kuan ato? And that is the first place nga naka sala ang tao ug kita napunta na. Kay tungod dili gusto sa Yawa ang perpektong relasyon sa Dios. Dili niya gusto ang perpektong pamilya. But yes, karon na nato sa imperfect family, pero spiritually speaking, mahimo tang perpektong pamilya sa Dios kung magpadayon ta diha sa Ginoo nga adunay gugma. Ato ang i-embrace sa pamilya. Because not everyone has a family, lang. Yes, no one is an island, pero ang uban bisan unsaon nila og desire og usa ka pamilya, di gid sila makabaton. It's because wala man ang gugma nga nagaugat sa Ginoo. Lisod kaayo karon ang mga pamilya nga ginatawag nga broken family. And that is why they are broken. Kay tungod wala man si Kristo sa pamilya. And there's still a solution na ma-mend sila or mabalik sila, mahimo silang tibuok ko sa despite sa brokenness kung sila magsalig sa Ginoo, no? Ang Kristo. And kita na naman ta kang Kristo. Naugat na gayta. Na tamna na ta, naugat na gayta, tubo na, sanga na gani, gikan kang lolo, di ba? Nagsugat naman ta. And why not? Ato na lang na i-embrace. Ato na lang na higugmaon. Dako kay isang butang diha sa Dios, no? Kay tungod ang pamilya is gugma. Kay nganong gugma ang pamilya? Kay ang pamilya gikan sa Dios para sa Dios. Muna ang pinakapunto diha. Ang pamilya is mao ni ang Dios. Kay gusto niya nga ikaw ug ako na tay relasyon sa giyaha. Gikan sa Dios, siya ang nagbugna sa pamilya ug para sa Dios nga dapat ang atong pamilya makahatag og kahimayaan siya. So, lang ang pulong sa Dios para kanato. Family is love, no? Sa telebisyon, sa Facebook, dali ra kayo isulti ng pulong nga pamilya. Actually, nahimo ganin ning station ID sa mga Christmas, especially ning Pasko sa mga kanabitaw mga ABCBN, GMA. Family is love. Family is love lagi. Pero dali ra kayo isulti. But where is the application? Asa man nato nang application?
i-apply lang nato kanunay. Yes, naga-apply naman ta kanunay na naman ta. Wala man ta dinhi para sa handa. Wala man ta dinhi para sa kaon. Nata dinhi tungod sa relasyon, na natay relasyon daan. Speaking of, naman si Auntie Dre, wala man siya gi-invite si Auntie Dre para lang sa pagkaon. Gi-invite siya kay tungod naa na sila yung relasyon sa family. Amen? Nakailan na siya kay Lola. Lola po nakailan na siya sa iya, si Auntie Didit. Naa sa dinhi kay tungod naa na yung relasyon. Amen? We are here because of the relationship, of the connection already. Dili para sa mga butang resulta na lang ni kay naa naman tayo relasyon. Tungod na atay gugma. So, atong panggaon ang pamilya nga gikan sa Dios. Honestly speaking, there are many times nga mga rejection man po sa akong kinabuhi. Pero, importante kayo nga, isa sa mga natun-an, dako kay natun-an ako sa kinabuhi is, kung unsay gihatag sa Ginoo sa mga imong ilaw. Gihatagan kag pamilya sa Dios, ilaw nimo. Gihatagan ka sa Ginoo og lola, lolo, pagumangkon, angkol, bisan unsa pa na imuhang role or position sa panimalay, papa, mama, i-love nimo samtang naa pa. Bisan wala pa, at least na-start na nimo ang love ug magpadayon ang love. Kay kung wala na siya, dito ra pud imong love samtang buhi pa siya. So, padayon na to ang love na to, no? So, salamatan na to ang Dios, yatagan tag pamilya sa Ginoo, no? Para sa kuha, ang apelyidong Palabrica is dili lang sa pulong. Isa na ni sa ako ang nahimong prinsipyo sa kinabuhi. Itong itudlo man po ng daddy mo. You have that palabra, word. Sa imuhang pamilya, unsa man ang pulong unang mahuna-hunaan sa tao, ining madunggan ang imong apelyido. Tungod ba nga ikaw, ingani ka ang klaseng tao, o tungod ba sa kaayo sa Diyos sa imong kinabuhi? Yan lang. But pasabot, word, from the word itself, word, ang pulong, nga ang ato ang pamilya naa siya testimony. Right? Isip tao, isip apelido, and isip pamilya, no? Pero wala lang po nagatan-aw sa apelido. Importante po din na ang pangalan ni Kristo sa kapasikasin, no? So, kung buhato, gaampo ta, and then let's end with a response song, and then after that, salamatan sa nato ang pulong sa Dios pinaagi sa kapag-ampo, then we will sing one song lang, and then we will go for a closing prayer. Okay? Puta. Salamat Ginoo sa imong pulong imong gihatag kanamo. Pasalamaton kami o Dios kay tungod ikaw gyud ang Dios nga hari sa tanang hari ug hari sa gugma. Lord, kung wala ka sa mong kinabuhi, wala ni nahitabo karon. Kay tungod wala ang gugma kanamo o Dios. Salamat Lord nga ikaw magapadayon Lord og alalay kanamo sa mong kinabuhi. Pinaagi ning gugma Lord ug kining gugma nga naa kanamo o Dios. May you continue to tie up each other. Kami tanan Ginoo nga mahimo kami malig-on, mahigot kami diha sa mong gugma nga naay panagiusa. Lord, i-bless nimo among kinabuhi o Dios. Salamat Lord nga imong kami gihatagag pulong Lord nga pwede kami ma-remind, pwede kami Ginoo ma-enlighten at the same time Lord ma-apply namo sa kinatibukan sa mong kinabuhi. Kining pamilya nga gikan kanimo Lord, ikaw gyud ang nagmugna ani, dili ang yawa. Kung dili ikaw lamang o Lord, ang mga pag-ampo Lord nga kini Ginoo pamilya nga naa kanamo Lord, kini makahatag og kahimuot kanimo pinaagi sa mong panagiusa, pinaagi sa mong pag-respetuhanay o pag-honor sa matag usa o pinaagi pod Ginoo sa amo ang paglahutay isip pamilya Lord. O Dios, may you continue Ginoo to reward the labors Ginoo sa mga tao, mga miyembro sa among pamilya Lord nga nagapadayon. Naa dinhi karon Lord, nagapadayon Lord pamilya Lord ni Didit, Uncle Buboy o Dios, and ang matag usap pod kanamo Lord nga sila Ginoo kanunay Lord na dinhi nagatinabangay. Dili lang tungod kay duol sila sa distansya Lord, kundi dili duol sila sa gugma. Salamat Lord, and isip imuhang alagad Ginoo, I lift these families up to you Ginoo nga sila o Dios imuha pang i-reward ang ilahang mga pagkugi, pagtan-aw diha sa gugma Lord sa tibuok pamilya. Salamat Lord, ikaw kanunay magaliho kanamo. Salamat Lord among ginadawat imong pulong Lord. And salamat Lord sa imong paghapsay sa imong kasing-kasing. Salamat usab Ginoo sa imong pulong Lord nga mo'y naga-comfort ug nagahatag kanamo paglaom. We thank you Lord, we honor you Ginoo sa birthday ni Lola Miriam ug kay Ronron o Dios.
And amo na po gina-appeal diha kanimo Lord ang birthday ni Casey bisan kang Teo Ginoo nga naa na sa imong kiliran karon. Salamat Lord nga kini nga mga birthday Lord, and also we remember Ginoo si Lolo Pidjong Lord, si Mami Rose, and even Lord si Daddy. Salamat Ginoo nga despite Ginoo nga wala naman sila physically, but nagapasalamat o Dios kami nga ikaw Lord nagmugna kanamo og pamilya ug sila Ginoo nahimong parte sa amuang kinabuhi isip pamilya. Salamat sa imuhang gihatag kanamo. Magpasalamatton kami Ginoo on this specific people Ginoo nga nahimo silang parte sa among kinabuhi. We learned and we grow mature Ginoo diha sa pagtuo tungod nila o Dios nga nahimugso kami o di kaya migawas kami sa kalibutan or mitubo kami dinhi sa kalibutan. Salamat sa imong kaayo o Dios sa imong pulong karon. Ikaw panalangin ka namo Ginoo pinagi sa imong grasya din sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, no? Nadunggan nato ang